peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Yan. Sa pangakong ito, hindi po sinasabi ng Panginoong Hesus na magiging smooth sailing, ano po, ang buhay ng mga alagad. He wasn't saying that all their condition would be serene, ano ho, easy and comfortable. Hindi ganun mga kapatid. On the contrary, sinasabi niya that they would have peace and in mind of mind and heart even though their circumstances were painful, difficult, and uncertain. So yun ang pangako ng Panginoon. Ano? Sabi niya na kahit na mayroong problema, kahit na mahirap ang buhay, kahit hindi tiyak ang kinabukasan, pero magkakaroon ng kapayapaan. Amen? Alam niyo po mga kapatid, ito din po yung kailangan natin mga kapatid. At ang kapayapaang ito mga kapatid ay masusumpungan lamang sa ating Panginoon. Sa ating mga panahon ngayon ay mga kapatid, marami pong mga tao na ang kanilang kapayapaan ay ibinabase sa kanilang magandang kalagayan. Kapag ka mahirap ang buhay, ay parang sinasabi nilang mahirap o ang kapayapaan. Ano po? Mga kapatid, dito sa sanlibutan ito, meron tayong mga kagulumihanan. Pero lilipas din po ito mga kapatid. Lilipas din po ang lahat. No, pero samantalang narito sa lupa, mga kapatid, maraming makaguluhan, maraming kagulumihanan at mga hamon sa buhay. Pero pasasaan din man, ay lilipas din. Sabi nga po, these too shall pass. Christ's peace is not like what the world offers, mga kapatid. Bakit po? Kasi the age is not characterized by peace, whether external or internal, mga kapatid. Ang mga tao ay masyadong abala sa kanilang mga trabaho, masyadong namumroblema sa trabaho, sa finances, sa relationships, mga kapatid, sa situations. No? Now, sapagkat ang sanlibutan ay hindi may pagkakaloob ang kapayapaan, mga kapatid, sinubukan ang lahat ng mga bagay. No? Pero lahat ng ito, mga kapatid, hindi po tunay na kapayapaan. Mga counterfeit, mga huwad lang sila na kapayapaan. Alam niyo po, mga kapatid, yung salitang peace, the Greek word for peace is erene. Ang erene, ibig sabihin po, mga kapatid, to bind or join together. Signifying oneness without strife or consternation. Ibig sabihin, pinag-isa. Kaya nga po, ang ating pakipag-isa sa Panginoon, nangangahulugan po ng kapayapaan. Kapag tayo hiwalay sa Panginoon, walang kapayapaan. No, although sinasabi ng sanlibutan, mga kapatid, na ang kanilang kapayapaan ay nakabase sa kaginhawaan ng buhay, nakabase sa kanilang financial status, nakabase sa kanilang pong pagtatagumpay, ng anumang larangan ng kanilang magawain sa lupang ito. Pero lahat yun ay temporary. No, ang tumatagal na kapayapaan ay kung tayo'y nakipag-isa sa Panginoon. Hiwalay sa Panginoon, there will be no peace. Furthermore, anxiety and lack of tranquility may result in physical ailments. Naniniwala ka dun, mga kapatid? Kapag kahiwalay din po tayo sa Panginoon at wala tayong kapayapaan o tunay na kapayapaan, yan din po ay nagdadala sa atin ng kagulumihanan at karamdaman. Physical, mga kapatid. Kaya nga po, Jesus is the source of peace, mga kapatid. Christ's peace is not something we can work to attain. Ang kapayapaan ng Panginoon Hesus ay hindi po yan natin ginagawa. Hindi tayo nagsisikap na magkaroon because that is God's gift as we become one in Him. When we have intimate relationship with Him, we become also peace
peacemakers. Kaya nga po sabi ng Matthew 5:9, Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. O, di ba? Kasi nakipag-isa tayo sa Panginoon, tayo mga anak ng Diyos, then nagkaroon tayo ng kapayapaan, and then we become peacemakers. Kaya nga po mga kapatid, although merong ipinangakong kapayapaan ng Panginoon, pero marami din pong mga hindrances, na ika nga po ay magkaroon tayo ng kapayapaan. May mga tinatawag na balakid. At ano po ba yung mga balakid niyan mga kapatid? Actually, napakarami. Unang-una, yung mga lustful thoughts natin. Ibig sabihin na yung atin pong mga pag-iisip ng mga hindi ayon sa Panginoon. Sabi nga ng ay medyo malalaswa, mga kapatid. Pangalawa, kasama dyan yung guilt. Kapag alam na natin, may kasalanan tayo, pero kapag ay inihiling na natin sa Panginoon, atin na pong isinuko sa Kanya, mga kapatid, ay tapos binabalik-balikan pa rin natin, alam natin pinatawad natin ng Panginoon, ay hindi pa rin tayo nagkakaroon ng kapayapaan. Or, kung meron tayo pong kasalanan na hindi pa po naipapahayag sa Panginoon, hindi pa nahihingi ng tawad mga kapatid, ay meron tayong guilt feelings, walang kapayapaan. Anger, mga kapatid, yan. Anger. Alam niyo po ba na peace and anger do not coexist? Hindi po pwedeng magkaroon ng kapayapaan sa puso't isipan ng tao kung merong galit. Animosity towards someone stirs up negative emotion and robs us of tranquil spirit. Kaya nga po ay alisin natin yung ating mga anger. Bitterness. If we allow past hurtful experiences to fester, we will not have peace, mga kapatid. Basta binabalik-balikan natin yung ating masakit na nakaraan. Binabalik-balikan natin yun, mga kapatid. Ay walang kapayapaan sa ating mga buhay. Ano pa, mga kapatid? Yang self-centeredness. Pagka tayo po pala laging busy ang ating puso o ang ating mga kaisipan at busy tayo sa mga bagay na iniisip ng mga tao. Self-centeredness. Ano kayong sasabihin ng tao sa akin? Ayoko nang magpakita sa mga tao. Kapag kasarili lagi natin ang ating iniisip, mga kapatid, wala din po tayong kapayapaan. Doubt. Yan. Anytime we doubt the truth of God's words, wala na tayong kapayapaan yan, mga kapatid. Basta tayo ay, nagduda na o nag-alinlangan na sa Panginoon, wala na ang ating kapayapaan. Unbelief, of course. Those without Christ cannot have peace because they don't have relationship with Him. Kaya nga po, ay kapag nawalan tayo ng pagtitiwala sa Panginoon, mas lalo nang walang kapayapaan. Jealousy, alam niyo po ba mga kapatid, ng jealousy ay hadlang din sa pagkakaroon ng kapayapaan? A desire to have what belongs to someone else robs us of tranquility and contentment. Yung lagi tayong nagsiselos sa iba kung anong meron sila, mga kapatid, o pinag-iimbutan natin, o lagi tayong silosa, maaari, di ba, tingnan niyo po yung taong siloso or silosa, mga kapatid, lahat na lang ay pinagsisilosan, ay wala pong peace of mind dyan. Kaya itong mga kapatid, balakid ito sa pagkakaroon natin ng lubusang kapayapaan. So the question is, how can we experience Christ's peace? First, we must believe that He is in control of our lives and our circumstances. Sa palatayanan natin, mga kapatid, na ang Panginoon ang may kontrol ng ating buhay at lahat naman nagaganap sa ating buhay. Otherwise, tayo ang magkokontrol nun. And there is conflict in that struggle, mga kapatid. Kapag nagkaroon tayo ng problema, lalo na, wala tayong kapayapaan. Pangalawa, we must believe that Christ's offer of peace is real.
kapatid, ang inialok ng Panginoon na kapayapaan ay tunay. Hindi po superficial. We must fully surrender our lives, mind, will, and emotions to Jesus our Lord. Alam niyo mga kapatid, tayo pagka minsan ay masyadong emotional. No? Lalo na yung emotion natin, i-surrender natin yan sa Panginoon, mga kapatid, upang tayo magkaroon ng kapayapaan. Having Christ's peace does not mean that we will never have any trouble, suffer, pain, or illness, or feel bad. But whenever these experiences comes our way, mga kapatid, we will be able to respond with absolute confidence in the sufficiency of Christ. Kaya nga po ang sabi sa atin ng Panginoon, no, believe that God is in control. There is no need to be stressed out and worried, mga kapatid. No? And peace in Jesus Christ is real, and surrender your heart to God's control. Sabi nga po sa atin, peace I leave with you, peace I give unto you, not as you will give it, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Mga kapatid, huwag magulumihanan ang inyong mga puso, ang sabi ng Panginoon. Kaya, for He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down His flesh, the dividing wall of hostility. Mga kapatid, meron pong barrier, meron pong mga balakid sa atin pong pagkakaroon ng kapayapaan. Yan po ay sinira na ng Panginoon, binagsak at inalis niya na. At sapagkat nais niyang makipag-isa sa atin, magkaroon tayo ng lubusang kapayapaan. Kaya nga mga kapatid, isuko natin ang lahat-lahat sa ating buhay sa Kanya upang magkaroon tayo ng lubusang kapayapaan.